So, magsimula na po tayo sa atin pong devotion. We are now in Ezekiel chapter 46. Yan. Ezekiel chapter 46. So, ang title po natin, yes po. So, chat lang po kayo sa akin. Replyan ko po kayo after the live. So, ang atin pong topic ay may pamagat po na Faithful Worship, Faithful God. So, faithful worship, faithful God. Faithful worship, faithful God. Yan. Thank you. Thank you po sa lahat ng mga nagla-live comment. Faithful worship, faithful God. Yan. Kanina po ay galing ako sa Titers Night sa church. At ang title po ng topic ng amin pong pastora, which is somehow related dito, ang topic niya, hindi kami nag-uusap, no? Ang title kanina, ayan, sila Ate Vanji, Faithful Steward, Faithful God. So, ang galing, di ba? Faithful Steward, Faithful God. So, tayo ay maging mabuting katiwala ng ating pong Panginoon dahil meron tayo na tapat na Diyos. So, we need to be faithful sa lahat ng mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Hello po, Ate Dan. Good evening po. Yan. So, Ezekiel chapter 46 gives instruction about worship, offerings, and the conduct of the prince and the people. So, ito po ay pagbibigay ng instruction, itong Ezekiel chapter 46, kung paano ang pagsamba, paano ang pag-o-offer, at paano po yung dapat na kilos at galaw po ng isang prinsipe dito, conduct of the prince, and even the people. So the heart of of this chapter is about faithful worship. So honoring God not only with rituals, but with consistency, humility, and obedience. Pwede bang pakilagay po sa live comment, consistency, humility, and obedience. Consistency, humility, obedience. We need to be consistent. Hindi po tayo pwede maging mga kapatid na maging ningas-kugon. Hindi po tayo pwede na sa simula lang magaling. Sa simula lang maalab. Kung ano po ang pinasimulan ng Panginoon sa atin, ay tatapusin niya ng may katagumpayan. We need to be consistent. Meron po akong professor nung college at hindi ko po makakalimutan yung tinuro niya po sa amin. So, nag-join ako ng isang organization when I was in college. At ang pangalan ng organization namin ay Multimedia Division. So, ako po ay nagtapos ng MassCom, major in broadcasting. Mass Communication major in broadcasting. And I was so active back then sa pag-join ng mga organization. So, sabi nung advisor namin sa org, for us to be successful in life, we need the 3C. 3Cs. No? So, the first one, if you want to be successful in life, you need to be competent. Kailangan, mahusay ka sa larangan na gusto mong tahakin. Kailangan competent ka, no? May guts ka dapat. Competent. Okay, kasi syempre sa panahon ngayon, kailangan may mga alam ka rin. Diba? Yeah, praise God po, praise God. So, the second C is consistency. Ayan, consistency. Kailangan po, yung mga ginagawa natin ay tuloy-tuloy po yan. Okay? Hindi pwede na sa una ka lang magaling. Hindi pwede na sa una okay ka, sa simula, pero hindi mo natatapos. No? Kasi merong mga nagsimula pero hindi nagtapos ng tama. So we need to be consistent. We need to be competent. We need to be consistent. And the third one
Alam niyo kung ano yung the third one? We need to have a good character. Character. So, competent ka, consistent ka, pero babagsak ka kung hindi tama ang iyong character. Okay? Ano yan? Competent pala, sorry. Competent. Yan. So, C-O-M... P-A nga ba yun? O P-E? Hindi ko lang sure. Parang competent. Parang P-E. Competent. Parang ganyan ata yung spell niya. Yan. Competent. So, competent, consistent, and you need to have a good character. Yes, yan. Competent, consistency, and character. Pero ako, dinagdagan ko siya, syempre. Kasi kahit competent ka, kahit consistent ka, at kahit may good character ka, pero kung wala ka namang last C na dinagdag ko, letter C is Christ. Bagsak ka pa din. Siguro pwede na maging matagumpay ka sa mundong to, pero hindi sa buhay na walang hanggan. Amen? So, 3C plus 1C. Kasi ang pinakamahalaga yung 1C si Jesus Christ. Amen? So, we need to be competent, kailangan consistent, kailangan may good character, and of course, you need to have Christ. Very important, Christ. So, yan. So, ano ko lang din yan. Minaster ko lang din yan. At, yun lang sabi ko, gusto ko na maging mahusay, hindi para sa sarili ko, kundi para sa Diyos. Kailangan ay may mga alam din tayo. Ang Diyos naman ang magbibigay sa atin ng katalinuhan eh. Dapat consistent, hindi ningaskugon, at syempre dapat may magandang character. And of course, last is Jesus Christ. Ayan. So we need to be we need to have consistency, and of course, humility. Kapakumbaba ang loob. No? And obedient dapat po tayo, sumusunod palagi sa Panginoon. And this Ezekiel chapter 46 reminds us that God is worthy of our best, and He delights in people who honor Him in truth. He delights in people who honor Him in truth. Psalm 37 verse 4. Delight yourself unto Him, and He will give the desires of your heart. What is the desire of your heart? Pastor, gusto ko na pong gumaling. Pastor, gusto ko na pong makalaya. Pastor, gusto ko na pong magbago ng buhay. Gusto ko nang tumalikod sa kasalanan. All you need to do is to delight yourself unto Jesus. Delight. Palagi mong mithiin na mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Lord, I want my life to delight You, O God. Magbigay tayo ng ngiti sa puso ng Panginoon, mga kapatid. Ano ba ang magpapasaya sa Diyos? Ano ba ang magbibigay sa Kanya ng kagalakan? Sabi nga sa kanta, di ba? Magbibigay sa iyo ng galak, hindi bigat, hindi sugat. Gamitin mo ako ayon sa iyong kagustuhan. Delight yourself unto Jesus. And His promise, He will give you the desires of your heart. Ano man po ang minimithi ng inyong mga puso. Psalm 37 verse 4. Yan, basahin niyo po yan. Psalm 37 verse 4. Delight yourself unto Him, and He will give the desires of your heart. Ano ba ang mithi ng puso mo? Ngayon po, nagsimula tayo around 11 na ata. Or before 11. Yan. Ano ba ang mithi ng puso mo? Ano ba ang desire ng puso mo? 'Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Ilapit mo lang palagi sa Diyos ang iyong puso, ang iyong mga ang iyong mga panalangin. Amen. Nandyan po siya at nakikinig. Akala mo lang walang nangyayari. Siguro, Pastor, 2 buwan na akong nakikinig sa iyo pero wala pa rin. 'Di ba? Akala mo lang wala.
Pero merong ginagawa ang Diyos. Yung sa iba, sabi mo yung iba, ang dami na nilang nare-receive. Bakit ako parang wala pa rin? Huwag kang mag-alala. Niluluto pa kasi ng Diyos, 'di ba? Kapag may tiyaga, may nilaga. At 'di ba sabi ko nga ng mga nakaraan, kapag mas matagal ang isang karne na pinapakuluan, mas lumalambot at mas sumasarap. Kaya baka matagal yung sayo kasi pinapakuluan pa. Para kapag natanggap mo na, malalasahan mo, mananamnam mo, di ba? Yung sarap ng katugunan ng Diyos sa iyong panalangin. Kaya may paghihintay. Darating din yan. Okay? Wag mo ikumpara yung sarili mo sa iba. Pastor, ito ata yung sagot sa tanong ko sa sarili ko kanina. Sabi ko, bakit hindi pa Lord ready na ako? Ito na yun, di ba? Patience is a virtue. Amen. Patiently waiting. Maghihintay. Pero, sa kabila ng paghihintay, may katapatan pa rin. Faithful worship, faithful God. Willing to wait. Amen. So, 3 powerful lessons sa atin pong devotion. 3 powerful lessons. The first one. Amen, Ate Jen. Yan. Patiently waiting for our breakthrough in Jesus' name. Pag po kayo mawawalan ng pag-asa at kumpiyansa sa Panginoon, amen, darating din po yan. Actually, ayoko sabihin na breakthrough is coming eh. Gusto kong ideklara, breakthrough is here. Amen? Nandito na ang breakthrough. In Jesus' name. Nasa iyo na. Hawak kamay mo na ang breakthrough. Amen. Kasi we have a faithful God. A faithful God. Amen. In Jesus' name, breakthrough is here. Tama po yun, declaration is the key. Kasi po, what you confess is what you possess. Alam nyo, huwag kayo magdedeklara na, wala na naman akong pera, may sakit na naman ako. Do not declare. Kahit ramdam mo na, ay, parang magkakalagnat ako, huwag mong deklara. Wala akong lagnat. Wala akong nararamdaman. Okay? Deklara. You just declare because what you confess is what you possess. Kung anong lagi mong kinukumpisal, yun ang mangyayari sa buhay mo. Rebuke agad. Amen. Pastor, tiyatay ko yung message mo sa chat box ng friend ko. Amen. 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 Sige po, please. Ipamalita nyo po itong mga lessons po natin sa lahat. Amen. So, 3 powerful lessons. Number 1, worship must be consistent. Worship must be consistent. Amen. God bless you po, Ate Rica. Sa lahat ng mga subscribers, mag-message kayo pag may mga prayer requests kayo sa GC natin. Mas mabilis ko pong makikita. So please. And tuloy-tuloy lang po kayo sa pagsasend ng mga testimony. Tuloy-tuloy lang po kayo sa pagsasend ng mga prayer requests. Amen. God is here. God is here po. Nakikita niya lahat ng mga pangailangan natin. If you want to join our GC, go to my profile, Harold Nicolas Cruz sa TikTok. May link sa taas sa bio. Click nyo lang po yun. Nandun na po lahat ng mga links natin. Or mag-chat kayo sa akin kung hindi nyo makita. Basta nasa bio ko. Nasa bio ko. Ay, talaga, Sai. Sige, isi-ship na natin yan. Maybe Saturday or Sunday. Yan. Sa lahat ng mga nag-purchase ng t-shirt at ng perfume. Worship must be consistent. In verses 1 to 3 ng Ezekiel 46, amen po. The people were commanded to come and bow down before the Lord on Sabbaths and new moons. The people were commanded to come and bow down before the Lord on Sabbaths and new moons. Ezekiel chapter 46 po, 46 verses 1 to 3. True worship is not just for special occasions. It is a rhythm of life. Again, true worship is not just for special occasions.
It is a rhythm of life. Mga kapatid, ang pag-worship natin sa Lord, don't get worship wrong. Ang pag-worship ay hindi lang po pagpunta sa church at pagkanta ng mga worship songs. It's more than that. Okay? It's more than that. Ang pagsamba po natin sa atin pong Panginoon, hindi lamang po sa pag-attend natin sa church. Kasi po, worship is a lifestyle. It is a lifestyle. So whatever you do mga kapatid, kahit kumain ka, kahit uminom ka, di ba yun po yung sinasabi sa Word of God? Whatever you do, sabi doon, because whatever you do, eating or drinking or anything else, everything should be done to bring glory to God. Okay? Everything. Magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ibig sabihin, ang pagsamba ay hindi lamang pagdalo sa gawain. Hindi lamang po pag-attend sa church at pagkanta ng mga worship songs. Tama, kahit nag-uurong ka na, kahit naghuhugas ka ng plato, kahit nagtatrabaho ka, kahit nag-aaral ka, it is a lifestyle. Lahat ng mga bagay na gagawin mo, kahit itong ginagawa natin to na pag-aaral ng salita ng Diyos, it is our worship to God. Yung pagde-devotion mo, yung pagbabasa mo ng Bible, hanggat ang puso mo ay nakatuon sa Panginoon at ginagawa mo para sa Diyos, that is your worship. Kahit ang pag-aalaga mo sa katawan, yung pagmamahal mo, diba? Kasi tayo ay templo ng Panginoon. Amen. When we worship regularly, our hearts stay aligned with God. Amen. Relate ako, Pastor, sa pagising, pagpasok, pag-work, lahat. Tama. Lahat. Meron ba dito naliligo? Tapos parang nag-worship pa rin kay Lord. Lord, salamat. Diba? Ang sarap nun. Lahat ng ginagawa natin. Opo, totoo po. Yes po. Grabe si Scott. Lahat. Amen, mas kahit sa lahat yan. Magluluto and all. Diba? Kasi lifestyle yun eh. Kaya maganda rin yun. Yung ginagawa ng iba sa inyo. Kagaya kaninang umaga, sabi ni Ate Jen. Umaga ba yun? Na pagkagising niya ng umaga, worship song agad yung pinapatugtog niya. Diba? Eh, totoo yun eh. Iba yung nagagawa. Alam mo yung atmosphere? Nagbabago eh. Nagbabago. Kaya magpatugtog kayo lagi ng mga worship songs. Tama yun. O, diba? Didilat pala yung mata mo, nag-worship ka na. No offense ko, basta naligo ako. Hindi, lahat. Lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Daily routine. Kahit nga bibili ka sa palengke, alam mo yon. Minsan nga, alam nyo, natatawa ako. Kahit sa maliit na mga bagay. That's our first song ko po, Patiently Waiting, The Heart of Worship by Ruben. Wow, talaga? Heart of Worship. Praise God. Oh, first song ngayong umaga, Heart of Worship. Talaga, minsan nga tinatanong ko pa si Lord, Lord, ano bang bibiling ko? Ano bang kakainin ko ngayon? May mga ganun ako mga moment. Lord, saan ba ako dadaan? Saan ba ako pupunta? Kasi kapag ikaw ay connected kay Lord, yung sobrang close relationship, may kwento nga, isang pastor, kapag sasakay daw siya ng jeep, dalawa binabayad niya. Siya tsaka si Holy Spirit. Kaya dalawa yung binabayad niya. Grabe yun. Diba? Nakakatuwa. Sabi sa akin ni God kanina, magtuyo kami na ulam. No? Kaya po kami kalasan na sabihin. Amen. In everything that we do. Oh, through it all. Ayan yung mga pangmalakasang kanta natin eh. Through it all, Art of Worship, 10,000 Reasons, diba? Mga classic yan eh. Still, mga classics na Christian songs. Yung true worship is not just for special occasions. It is a rhythm of life. It is a rhythm of life. Ibig sabihin, ito na yung buhay natin eh. Ano mo yun? Buhay na natin yung pagsamba sa Panginoon. Iba talaga pag nasa presence ng Lord. Amen. Tsaka iba kapag sinimulan mo yung araw mo ng may pagsamba.
Hindi basta-basta mananakaw yung ano mo. Hindi basta-basta mananakaw. Kagaya kanina, meron ako nakausap na isang churchmate kasi nasa Titers Night kami. Grabe nangyari sa kanya. Pinaalis yun ng bahay, ganyan. Kaibigan ko, may kaso, etc. So, nakipaglaban sa korte, kung kanino yung bahay na yon na tinatayuan. Basta doon, hindi ko na alam yung buong kwento. Ang nangyari, natalo sila. So, ano nangyari? Umalis sila doon sa bahay, kinandado, may mga gamit pa sila doon. Sabi ko, kamusta ka naman po, tita? Kamusta naman yung nararamdaman mo? Sabi niya, alam mo yung kaibahan natin eh. Sa ibang mga tao kapag ganon, di ba, nawalan ka ng bahay, yung mga gamit mo nasa loob na, tas nilak na, parang madudurog na yung puso mo, mawawalan ka ng ano. Pero sabi niya, payapa daw yung puso niya. May kapayapaan. Ganun ang kaibahan natin, mga Kristiyano, na kahit na anong mangyari sa buhay nating to, sige, kasi hindi naman palaging maganda eh. May mga pagsubok talaga at mga kabigatan. Ikaw ang yaman ko. Amen. Pero ibang kapayapaan yung pinapadaloy ng Diyos sa buhay mo. At Evangie, alam nyo yung kinanta kaninang Ikaw ang yaman, natouch din ako doon Natouch din ako doon. Kasi sabi dun sa kanta, Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat. Nung kinakanta yung kanina, napapikit ako tapos nataas ko yung kamay ko. Sabi ko, Lord, lahat naman talaga ng nangyayari sa buhay ko, blessing, lahat yan. Panginoon, sa'yo naman nagmula yan eh. At ayokong mabulag. Ayokong mabulag ng mga kayang ibigay ng mundong to sa atin. No, ayokong mabulag na, okay, binibless ka ni Lord, pero ayokong tumingin doon kasi ang gusto kong tingnan, Lord, Ikaw pa rin ang lahat ng ito. Ikaw ang may gawa ng lahat ng to. Ikaw pa rin ang yamang hinahangad ko. Cha, God bless you. May gagawin sa'yo ang Lord. God bless you, Cha. Ngayon, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat. Panginoong Jesus. Kung ako'y manlalamig sa iyo at Amen. Amen. Tanging ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kasapatan. Siya lang po. Amen. So, sabi dito, ang tunay na pagsamba ay hindi lang tuwing linggo. Ito ay araw-araw na pamumuhay na kasama ng Diyos. So again, be consistent in our worship. Sana po ay nawa po, hindi dumaan ng isang linggo na hindi tayo nakasamba sa Lord. No? Kahit online pa yan or face-to-face. Of course, mas maganda akong face-to-face, but I understand may talagang mga tao na nagtatrabaho ng linggo. And I don't want to judge you. God knows your heart. We have an online service, live streaming here in TikTok. Sino po dito yung talagang ang church na nila yung live stream dahil talaga may trabaho sila? Yung live stream natin ng Sunday, yung doon na sila umaattend. Meron ba sa inyo? Na hindi talaga nakaka-attend dahil nga may trabaho, okay, yan. So, marami. So, marami po talaga. Ayan. So, marami talaga eh. And, I understand. Alam ko po yung nararamdaman nyo. Nauuhaw kayo eh sa salita ng Panginoon eh. At hindi po papayag ang Diyos na hindi yun alam mo yun, hindi kayo masatisfy. And we praise God. We praise God dahil po through our live stream, nakakakilos pa rin po ang Panginoon. Nakakakilos pa rin po ang Panginoon. Kagaya nung Sunday, umabot ng 1.3K. Diba? Umabot ng 1.3K ang mga umattend ng service natin last Sunday. Kasi Pastor for my right and left breast. Okay, God bless you, Brother Rose. God bless you. Ilagay niyo po yung mga message, mga prayer requests niyo sa prayer request GC.
namin. Yeah, prayer works. Prayer works. Ako pas minsan sa live, minsan sa mismong simbahan. Amen. Tama, wala nang reason para hindi makapag-church kasi may online naman po tayo. So let us worship the Lord. It must be consistent. Okay? It must be consistent. Tuloy-tuloy. Ako kasi double lock ng Kuwait. Lagi pa ako nakabang sa live. Amen. Praise God. Miss Stoneheart, palitan mo na yung pangalan mo kasi hindi na pusong bato ang iyong puso. Amen. Yan, papalitan mo na yung username mo. Hindi na po kayo si Miss Stoneheart. Ano na kaya magiging pangalan ni Miss Stoneheart? Sana yung nakatanang service hapon naman. Wow, praise God. Softy na. Ikaw na si Soft Heart. Ayan. Good evening. Yes. Ay, abangan mo yung grounding session mamaya. Abangan mo. Amen. Last week tayo sa relax ng tukso para ituloy ang the Lord through dreams. Amen. Hi, Black Icon. You're here. Yeah, praise God. Alam nyo, sabi ni Arian, last week tayo, sobrang lakas ng tukso, pero kinonvict ako ni Lord through dreams. Yes, nangungusap ang Panginoon through dreams. Alam nyo nung nakaraan, share ko lang, not to brag, but to inspire. Hindi, para i-encourage kayo. Last time, na naginip ako. Alam niyo yung panaginip ko, napakalinaw sa aking isipan na merong isang taong nangailangan. Sa panaginip ko, na merong isang taong nangailangan, na meron siyang masakit daw yung tiyan niya sa panaginip ko, masakit yung tiyan niya, ganito. Tapos nagbigay daw ako sa kanya ng, alam ni Ate Rose yan, nagbigay ako sa kanya ng cash. Sa panaginip ko, nagbigay ako sa kanya ng cash. Malinaw kung magkano yung binigay ko. Tapos, pagkagising ko, parang totoong-totoo siya. So, lumipas yung ilang araw, kasi nawala sa isipan ko hanggang sa pinaalala ulit sa akin ng Lord. So, nung time na yon, chinat ko yun. Follower din natin. Chinat ko siya. Sabi ko, ate, may nararamdaman ka ba sa tiyan mo? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, paano mo nalaman? Legit to, legit. Ngayong linggo lang. Ngayong linggo ba to o nakaraang linggo? Ngayong linggo lang. Sabi ko, may nararamdaman ka ba ate sa tiyan mo? Chinat ko siya. Sabi niya, paano niyo po nalaman? Kasi po nung nakaraan, nagkasakit daw sila. Nung nakarang araw lang, di ba Ate Rose? Nagkasakit daw silang pamilya, tapos siya sinisikmura, hindi siya makakain. Sabi ko, paano ko daw nalaman? Sabi ko, napanaginipan kita ate. Tapos yun, nagbigay ako sa kanya ng kung magkano nasa panaginip ko, yun yung binigay ko sa kanya. Kasi nangungusap ang Lord. Kinonfirm ko talaga, ate, may nararamdaman ka ba sa tiyan mo? Sabi niya, opo, nagkasakit ako nung nakaraan sa tiyan, ganito. Ang galing ni Lord. Pati ako, tinatanong doon siya. May nagtanong pa, sinabi mo ba na ganito? Parang may nagtanong pa doon. Ang galing. Kaya, diba, si Lord nangungusap kahit sa panaginip. Ang panalangin ko, yung mga mahal nyo sa buhay na wala pang pagkakakilala kay Lord, mangusap ang Diyos sa kanila through dreams. Nangusap ang Lord sa kanila through dreams. Amen. At sa lahat ng mga binabangungot, I am praying for all of you. No, I rebuke that spirit in Jesus' name. Kasi minsan ginagamit din ng kaaway ang panaginip. No? So I rebuke that spirit. Kung meron man dito sa ating kalagitnaan ang laging nananaginip ng masama, binabangungot sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, I rebuke that spirit that's working in you. Be free. Be free in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. In Jesus' name. Amen. Amen.
Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Amen? Come on. Worship. Okay? Consistently. Oh, grabe, Arian. Pag-devotion. Yes. Wang, huwag ka matakot. May mag-grounding session tayo. No? Bibigyan tayo ng masarap na tulog ng Lord dahil sa kanyang presensya. Amen. I had that spirit of nightmare before. Ako din po, before. Grabe yung atake ng kaaway sa akin. Dumating sa punto na ayoko nang matulog. Dumating sa punto na ayoko nang matulog kasi natatakot ako. Kasi kapag pumipikit ako, parang binabangungot ako. Yung, alam niyo yung hindi ako makakilos pero nakikita ko yung nasa paligid ko. Ganong level. May tawag dun eh. Parang, I don't know kung anong tawag dun. Pero may tawag dun. Oo, ganyan. May mga ganyan ako mga moments. Yes, Bratty Rose, God bless you. Sleep paralysis, yes. Sleep paralysis. Orong, ganyan. Sleep apnea sa mga medical. Something like that. So, may mga demon na nang o-oppress sa'yo. So, just rebuke that spirit. Okay? Rebuke that spirit. That's a spirit that comes from the enemy. It's not from the Lord. So, I pray in Jesus' name. Amen. Be delivered in the name of Jesus. Amen. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Tama. Amen, Arian. Yes, prayer works. Mabisang, panalangin. So, tuloy na po tayo. Okay. So, number 2, the second point. Worship must be sincere, not showy. Live comment. Worship must be sincere, not showy. So the prince was told to enter and leave through the same gate as the people, verses 8 to 10. And this shows humility. Okay? Kahit ang mga prinsipa daw nung time na ito ay sinabihan na pumasok at umalis through the same gate as the people. Wala silang special na daan, yung mga prince nung time na ito. Sinasabi dito sa Ezekiel. So they both enter and leave through the same gate as the people. And this shows humility. Even leaders worship alongside the people, not above them. Okay? Hindi tayo mas mataas mga leaders sa mga members natin. God sees the heart behind our worship. Bakit ka ba sumasamba sa Panginoon? Hello po, watching from Spain. God bless you. Bakit ka ba sumasamba sa Panginoon? Ano ba ang dahilan? It must be sincere. God is not impressed with outward display, but with sincerity. Hindi po nai-impress ang Lord sa kung anong pinapakita natin sa panlabas. Wow, praise God po, Ate Michelle. God bless you. Join po kayo sa GC. God wants the sincerity of our hearts. Kaya tingnan niyo pong sinasabi dito ng Lord sa Matthew 15 verse 8. These people, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoon, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. These people honor me with their lips. Only lip service. Only lip worship. Pero ano po ang tunay na laman ng kanilang mga puso? Malayo sa Panginoon. These people honor me with their lips. Madali namang magsasalita. Madali namang sumamba through lips. Pero kamusta ang puso? Kamusta ang puso? Mas mahalaga sa Diyos ang puso kaysa sa palabas na pagsamba. Alam niyo yung mga artista, di ba? Dahil may palabas, umaarte. Kamusta tayo? Ano ang tunay na lagay ng ating mga puso kapag tayo ay sumasamba sa Panginoon? Let us be sincere to what we are doing.
Ang sarap mag-worship sa Lord kung tama ang puso eh. Hindi po ito para magpa-impress, para sabihin ng iba na magaling tayo, para sabihin ng iba na ganito yung ginagawa natin. No. We have an audience of one. Just one audience. Ang Panginoon lang po ang kaisa-isa na gusto nating bigyan ng kaluguran at kasiyahan sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Si Jesus lang. Naisin po natin, mga kapatid, na mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. It must be sincere, not showy. We are not entertainers. Pastors, leaders, workers of the church, ministers. We are not performers. Amen. Praise God, Reg Duarte. We are not there to perform and entertain people. We are there to minister to God. And for God to minister to people. Amen. Nais po ng Diyos na maging tama ang ating mga puso kapag haharap po tayo sa Kanya. Hindi po siya nai-impress sa panlabas na pagsamba. God is looking for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Worship Him in spirit and in truth. It must be sincere and not showy. And to everyone who's doing their fasting. Sino po dito yung mga nagfa-fasting? Amen. Taas kamay. Praise God. Sino yung mga nagfa-fasting po dito? Amen. Yan. Sa lahat naman nagfa-fasting, hindi po tayo nagfa-fasting para po, alam niyo yun, ipakita sa iba na mas banal tayo, mas relihiyoso tayo. May napanood ako kanina about fasting. Fasting is not about, parang to skip meal o magpagutom. Hindi po. Okay? Hindi. Hindi tayo parang hunger strike na, okay, magpapagutom ako kaya ako magpa-fasting. Magda-diet ako kaya ako magpa-fasting. Hindi po. Alam nyo ang fasting, kasi po, we are tripartite being. So, we have our body, soul, and spirit. Okay? Body, soul, and spirit. And you know what? Fasting, ang pagpa-fasting natin, spiritual fasting, is to, parang, tong dalawang to, parang hindi sila pansinin. What's the right term? Parang, hindi man i-ignore, pero, something like that. To deny, okay? To deny our body and our soul, para po, mas maging malakas ang ating mga spirito. Okay, so we need to deny our body and soul para po mas maging malakas ang espiritu na nasa sa atin. Because the more you are aligned sa kalooban ng Panginoon, kapag mas malakas ang iyong spirito, ang spirito ng Diyos na nasa sa iyo, mas makikita mo ng maliwanag, Lord, dito mo ako dinadala. Ito ang kalooban mo sa akin. So to all of you, brothers and sisters, na you are doing this fasting for 21 days, mas magiging malinaw or maliwanag ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Desire that. Lord, ito po yung gusto ko eh. Ito yung gusto ko, nilalahad ko sa'yo. Pero Lord, gusto kong maging malinaw ano yung gusto mong mangyari sa buhay ko. Kung ang gusto ko po ay naka-align sa kalooban mo, Lord, gawin mo po. Pero kung yung mga gusto ko ay hindi naman po kalooban mo, Lord, tanggalin mo po. Because at the end of the day, all we want is to follow and obey the will of God. Kaya nga natin sinasabi
Father or Lord, let your perfect will be done. Let your perfect will be done. Paano ba malalaman kung anointed ka bilang parts ng world music team? Kung naka-inline ka sa puso ng Diyos, you are anointed. You are being anointed by God. Kasi po ang anointing nawawala po yan kapag hindi natin pinahalagahan. Kaya nga po sabi sa atin, di ba, parang wag po tayong yung kung anointed ka dati, hindi ibig sabihin anointed ka pa rin hanggang ngayon. Kasi po kung parang do not lean. Kasi po kung ikaw ay ginagamit ng Lord mightily dati at hindi mo iningatan yung sarili mo, maaring mawala yung anointing na yon. Kaya, if you are anointed today, pahalagahan mo yan. That's precious. Ingatan mo yung anointing na pinagaloob sa iyo ng Diyos. Amen? Amen po ba? Pangalagaan mo. Okay? Mas mahalaga ang puso. Mas mahalaga ang puso. Ang kalagayan ng puso natin. Tuwing umaga po 6:30, but again po tomorrow ay hapon. After na lang ng event namin. Ha? Pero try kong i-live ko kung may mga pwedeng i-live po doon. So be sincere, okay? Hindi po tayo para magpakitang tao lang. Not to impress. Hindi po para maging showy. But our worship must be sincere. Amen. Be sincere. And the third one and the last, number 3. Number 3, God desires generosity in worship. Ayan, ibig sabihin kung bumabalik ka na sa Lord, kayang-kaya niya po tayong i-anoint ulit. Kaya tayo anoint ulit. God's anointing flow to all of you, especially to all the ministers and workers of the church. God anoints you. Amen. God desires generosity in worship. God desires generosity in worship. The offerings in verses 11 to 15, makikita nyo po dyan, verses 11 to 15 sa Ezekiel 46. Ano yung mga offerings? Yung grain, yung lambs, yung oil. It symbolizes po giving the best to God. Amen. God bless you, Yuzi. Makapag-ayat. Give your best to God. Give your best and excellent service to God, for He deserves all of it. God bless you po, Twinkle Twinkles. God bless you. We are praying po na sa successful citizenship kung nasa ang bansa man po kayo. Amen. Worship is not about what we get, but what we give back in gratitude. Ang ganda nito. Listen. Worship is not about what we get, but what we give back in gratitude. Kamusta ka kapag pinagpapala ka ni Lord? Kamusta ka kapag sinasagot ni Lord yung panalangin mo? Merong 10 ketongin na pinagaling ang Panginoon. Pero alam niyo po, isa lang ang bumalik para magpasalamat. Isa lang ang bumalik para magpasalamat. Worship is not about what we get, but what we give back. Ang pagsamba, yung isang ketongin bumalik sa Panginoon para magpasalamat. Bakit? Kasi nakatanggap siya. Nakatanggap siya. Ano na ba yung mga natanggap mo ngayon, kapatid?
Ay, mga natanggap mo. Worship is not about what we get, but what we give back in gratitude. What we give back. Anong pasasalamat ang baon-baon mo ngayon? Yan ay pagsamba mo sa Diyos. Pagsamba mo sa Panginoon yan. Our worship should overflow into giving. Ano ba yung giving? Kasi minsan na may misinterpret natin Yan na naman yan. Negosyo na naman, etc. Ang giving po, it's not about material things. It's not about financial lang po. Giving our time, giving our talents, and giving our treasures to God. That's your worship. Ang pagsamba nag-o-overflow sa pagbibigay. Pagbibigay ng oras, pagbibigay ng talento mo para sa Panginoon, pagbibigay ng lahat ng yaman mo sa Panginoon. Your time, your talent, and your treasure. That's 3 T's. The 3 T's. Time, talent, and treasures. That's your worship. That is your worship. Hindi po nawawalan ng saysay ang lahat ng mga bagay na binibigay natin sa Panginoon. Kanina po, during our Titers Night, nag-testimony rin po ako. Alam niyo, sabi ko sa kanila na I am not a faithful tither. Sabi ko gano'n, hindi ako naging tapat sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi nung time na parang nag-struggle ako na, Lord, bibigay ko pa ba ito? Wala na ako makain. Wala na, alam mo yun, for the 3 years na naglingkod ako sa Panginoon, no? Ang binigay ko yung buong buhay ko. May time, may talent, lahat. May mga time na hindi ako nakakapag-tithes ng 10% sa Panginoon. May mga time talaga, sabi ko kanina sa testimony ko. But you know what? Even though we were unfaithful, hindi tayo naging tapat sa Panginoon, tapat pa rin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi sa kanta, and though there were times I'm unfaithful to you, O Lord, remember that I still love you. Sabi kong ganon. Sabi ko, Lord, sorry, hindi po ako naging tapat. I don't want to be hypocrite. I don't want to be hypocrite na sasabihin ko ganito, Lord, I am a sinner. I am a sinner. But alam niyo, sabi ko, this time, Lord, babawi po ako. Sabi ko, this time, babawi po ako. We are faithless at times. We are unfaithful at times. But God is still faithful. God is still faithful. I am unfaithful at nakita ko yung sarili ko na sino ba ako para pagpalain ng Diyos ng ganito? Sino ba ako? Dami kong pagkukulang, dami kong mga kapabayaan. Sabi ko, nabibigay ko lang naman sa Diyos yung buhay ko na ito lang, Lord. Pero kung titingnan yung buhay ko, kulang na kulang pa yung buhay natin kahit ibigay natin lahat sa Diyos Kulang na kulang pa rin. Lord, sabi ko, Lord, babawi po ako sa iyo. Babawi po ako sa iyo. So let us be faithful this time. I want to be faithful in whatever things na binibigay sa akin ni Lord. Kaya alam nyo, teka lang. So, before, meron kaming dito budget tracker. Kasi gusto ko ngayon i-monitor lahat ng mga blessing na pinapadaan ng Lord sa buhay ko. And I want to give faithfully to God. So, ito ay hindi sapilitan, okay? So, ito ay based sa conviction ng Lord sa atin. And
Sabi ko, this time, Lord, I want to be faithful in whatever na gagawin ko, even in my tithes. Even in my tithes. Sabi ko gano'n. So, nagsimula ako before at actually marami akong binili sa church. Para sa church to eh. Para sa church. Matagal, ito 2025 pa to. Simula ng 2025. Hindi lang siya naubos. At ang dami pa pala. Ngayon lang na-remind sa akin ulit ni Lord kung kailan October na ang dami pa pala ditong mga budget tracker. Ito siya. Yan, budget tracker. So sabi ko, bubuksan ko ulit ito at isusulat ko dito lahat ng mga blessing na binibigay ng Lord sa akin. Yan. So, makikita ko dito yung date, description, amount. Basta ganyan siya. Makikita nyo dyan lahat. Ganyan siya. Daily budget tracker. So, nandito na siya lahat at kung magkano yung itatites ko sa Panginoon sa lahat ng mga blessings na natatanggap ko sa bawat araw. Because I want to be faithful to God kasi hindi siya naging maramot sa akin. Hindi siya naging madamot. Ano po ba yung 10%? Kung ikaw ay nakakakuha ng, binless ng Lord ng 1,000, what is 10% of 1,000? 100 pesos. So 10%. Kanina, during our tithers night, diniscuss ng pastora namin yun. Sabi niya, so kahit ikaw pala magbigay ka ng 10,000 pesos, pero ang kinita mo ay 1 million pesos, hindi ka faithful tither. Kasi hindi mo binigay yung 10% para sa Panginoon. So ito ay hindi lamang po sa sa pera, sa lahat ng bagay. At nabuksan din yung heart ko doon sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa Kanya, Lord, what is 10% sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa akin? Hindi po palaging material or pinansyal ang balik sa iyo, pero yung pag-iingat, yung kapayapaan, yung presensya ng Diyos na maramdaman mo. Chat, mamaya ka na matulog. May grounding session pa tayo. Malapit na matapos. Oy, Heaven's Talk. Hello, Vince. Hello, Vince. Yes, tithing is trusting God that it is He that provided and will provide. Lahat. Hi, Pastor Vince. God bless you. God bless our live stream ministry. Yan. Hi, Pastor. So, God desires generosity in worship. Amen. Everything that we will do. 2 Corinthians 9:7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, but for God loves a cheerful giver. For God loves a cheerful giver. Hindi sa pilitan. Sabi ko nga sa inyo yung isang widow, yung widow's offering, yun na lang yung meron siya pero binigay niya pa rin para sa Panginoon. Sinong kinalugdan ng Diyos? Siya. Hindi yung malalaki yung binigay sa offering, kundi yung babae na iyon na balo, na yun na lang po yung nahuling sentimo ng kanyang salapi, pero binigay niya pa rin sa Panginoon. Kapag bukal sa loob ang pagbibigay, kalugod-lugod ito sa Diyos. Bukal sa kalooban. Kung magbibigay ka na lang din naman at masama pa yung loob mo, wag mo na lang ibigay. Bukal sa puso. Ako, nagpapos ko rin ng 5 sa church, sabi ng isang leader, kanino galing yan? Ano nangyari? Amen. Additional pastor yung verse na... Yes, itong 2 Corinthians chapter 9 verse 7, actually hindi to pang tithes. Actually, this is for offering This is for offering. Itong bukal sa kalooban, patungkol sa pag-help sa mga Hudyo. Yes, patungkol daw sa pag-help sa mga Hudyo. But tithing is different. Kasi yung tithing is really 10% or 1/10 ng lahat ng mga binigay sa atin ng Panginoon. Amen.
Yes, tama po. Tama yun sinasabi ni Pastor Vince. How to start devotion. Pwede po tayo na mag-join po dito. At kapag malalim na po tayo nagsisimula. Yes. Again, 2 Corinthians 9 verse 7 is only for offering. Actually, this one is for the Jews, no? Tulong, offering. But our tithing or the 10% or 1/10 of our income, lahat po yan ay para sa Panginoon. At yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung hindi natin ito ibibigay sa Panginoon, ninanakawan po natin siya. Pwede nating basahin ng ating mga Bible to confirm. Yes. Yung title po mismo ng passage. Amen. You can read your Bible to confirm. Malakay chapter 3 verse 10. Our tithes belongs to the Lord. So God desires generosity in worship. Ang pagsamba po natin. Hindi po ako pala simba, pero lang ako nakikisalita ng Diyos, isa akong Katolik. Amen po. Everybody is welcome po. Dito sa atin pong live stream. Amen. So tayo po ay magbigay ng bukal sa ating mga puso. Kahit mapa-tithes pa yan o mapa-offering, ibigay natin kung ano po ang karapat-dapat sa atin pong Panginoon. Bluestone, ang tithes po ay dinadala. Actually, sige, pag-usapan po natin yan. Malakay chapter 3 verse 10. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. So iba po yung binibigay natin sa ating family, but the 10% of our income. Hindi po ito para i-encourage kayo na okay, magbibigay sa church, para yumaman yung church, etc. Hindi po eh. Ang mga binibigay natin sa Panginoon, para po tayo nagsusunog. No? Kapag binigay na po natin sa atin pong Panginoon, ini-offer na po natin siya as our offering to God. Sinunog na po natin yan at naging mabangong samyo na sa ating Diyos na buhay. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Saan po ba sabi? Into the storehouse, that there may be food in my house. And whatever we give to God, no? Hindi naman po yan nawalan ng kabuluhan eh. It's separate. It's separate. Amen. It's never about the amount, but about the attitude of the heart. Amen. Yes, sa church. Pero may kasunod pa yon. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be room enough. There will not be room enough to store it. Let us test the Lord, mga kapatid. Let us test the Lord. Be faithful in your tithing, and then tignan mo kung paanong hindi bubuksan ng Panginoon ng mga durungawan ng kalangitan at ibuhos sa'yo ang kanyang mayamang pagpapala. Test the Lord. Give faithfully to God. Ibigay natin ang nararapat sa atin pong Panginoon. Amen. So, at least po ay natutunan po natin ito kasi marami din po mga nagtatanong about po dyan. Amen. Ang tunay na kasaganahan, mayroon po tayo para sa Lord, mayroon tayo para sa iba, and for us also po. Amen. So, wag nating nakawan ng Panginoon. Bigay natin sa Kanya ang nararapat. But you know what? At the end of the day, ang puso nyo pa rin ang titingnan ng Panginoon. At the end of the day, ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Okay? So, kahit nagbigay ka ng tithes mo, pero napipilitan ka lang naman, di ba? At parang wala naman sa kalooban mo, sayang naman. Kung magbibigay ka na lang din naman, ibigay mo na ng bukal na bukal sa iyong puso, mula sa iyong puso.
Amen? Amen, Lord. Napakabuti mo talaga. Amen po. Hindi po yan masasayang. Hindi po kalugihan ng pagbibigay. Agree po ako dyan, Pastor. Amen. Ang isipin po natin kapag magbibigay po tayo, ganito. Naglalagay ka ng espasyo para muling punuin ng Panginoon. Amen? Yes, let's give without expecting something in return. Ganun lang po yun. Pinapadaloy lang ng Panginoon sa iyong mga kamay. Without expecting something in return. Amen. Naglalagay ka ng espasyo para muling punuin ng Panginoon ang iyong sisidlan. Hindi ka nawawalan. Ikaw ay nagiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Hayaan mo lang. Let it flow. Let it flow. Ano lang po eh. Amen. Pinatunayan na po ng Panginoon yan. Si Jesus nga buong buhay niya, binigay niya para sa atin. Totoo ang mga pangako ng Panginoon. Lahat yan. So yes, mga kapatid, yan po ang atin pong topic ngayon pong Ezekiel chapter 46. Faithful worship, faithful God. Amen, Vince. So, ngayong kaninang umaga, may mga followers din po tayo na nagsabi nga about sa kondisyon ng Cebu. And then, earlier this morning, we started a donation drive. Siguro kaya na rin napasadahan natin itong pagbibigay. So, iba po talaga, iba ang tithes, iba ang offering. No? So, tayo maging faithful tayo sa pagta-tithes po natin. So, ngayon po, praise God, dahil nakalikom na po tayo ng 6,900 na maipapadala po natin sa lahat ng mga affected sa Cebu ng lindol. So, let's pray kung paano po natin yun ma-mobilize. So, we are praying to God kung anong kalooban niya. Lahat ng mga nalilikom po natin exclusively ay para po sa mga naapektuhan po nito. Okay? Ay, Bokloy, sige po, mag-message ako. God bless you, Hannah Besmonte. Pagpalain po kayo ni Lord. Sa lahat po ng mga interested po na magbigay, ayan, praise God. Paano po kayo nagpadala, Pastor Vince? So, chat nyo lang po ako dito, Harold Nicolas Cruz, if you want to give po sa ating community. So, nandiyan po yung details sa GC po natin, or you may message me po directly. Ang bala ko po talaga ay, actually guys, gusto kong lumipad talaga sa Cebu eh. Gagamitin ko yung earning ko sa TikTok to go to Cebu. Okay. Sige po, let's see. Para diretso sa mga tao. Sige po, magme-message po ako sa inyo. Direct na lang pass ng mga need talaga. Oo nga eh. Sige po. Yeah, God bless you, Hannah Besmonte. God bless you. God's protection be upon you in Japan. So, please pray. Please pray. Okay? Yes. I understand. Venmar. So, let us pray kung anong kalooban ni Lord. Basta makakarating po ang lahat ng mga tulong po na yan sa mga affected. Okay. Sige. Amen po. Actually, madadagdagan pa po kasi may mga nagsabi na the next days pa sila makakapagbigay. Same po yung number ng Paymaya tsaka po ng GCash. So, same name po siya. Join po kayo sa GC natin. Nandoon po lahat ng mga announcements.
Nasa GC. Nasa GC po ba kayo? Bawal sabihin. Bawal sabihin daw yung Blue app. Sa G app. Ayan. So, bawal sabihin ng G app. Kaya, G app na lang. Sa lahat ng wala sa GC, mag-chat kayo sa akin para masend ko po sa inyo. Ayan. Actually, wala pa akong alam na masyadong mga, dito, Pastor Vince, na mga, violations and all. Like ko pa rin nababanggit yung iba. Pero, praise God, dahil wala pa naman ako nare-receive na violation. Cash G. Sige, Cash G. Okay, Cash G. Sorry. Yeah, God bless po sa lahat ng mga donators po natin para sa ating donation drive sa Cash G. Okay. Datong G daw. Datong G. Okay. Sige. Pero pwede yung mga FB, YT, pwede yun. Mga pinaikli. Yun yung like ko sinasabi. Pero praise God, ini-spare ako ni Lord. Siguro hindi pinaparinig ni Lord yung mga sinasabi ko sa mga admin dito sa TikTok. Amen. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyong lahat. Okay. Mama, nandyan ka pa ba? Mother? Nandyan ka pa? Di na detect ni Alma. Amen. Black up TikTok. Di ba hindi pa ako na-detect? Parang lagi ako nagsasabi. God bless po, Ate Candy, pabalik ng Pinas. God bless you more po. So that's our 3 powerful lessons for tonight. Worship must be consistent. Worship must be sincere, not showy. And God desires generosity in worship. Nag-a-appeal. Okay. Praise God po. Sige po. Hindi ko na babanggitin yan. Ano na tayo? Cash G. Blue app. Red app. YT Cash G. Okay. Noted. Pero kapag ako, sabi ko ulit, bahala na si Lord. Spare niyo po kami, Lord. Yeah, God bless din po, Pastor Vince. Patuloy lang po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Suportahan po natin ang lahat ng mga live streamers na nagbabahagi ng salita ng Diyos dito po sa TikTok. At sa lahat ng mga social media platforms. Amen. So, praise God. Worship must be consistent. Tuloy-tuloy lang po. Worship must be sincere, bukal sa ating mga puso, and worship must be generous. Ang tunay na pagsamba, ito po yung mga characteristics po nila. And one powerful truth, faithful worship honors our faithful God. Amen. Faithful worship honors our faithful God. Amen. Maging tapat hanggang wakas. Magsama-sama po tayo na magpalakasan, magpatapatan sa atin pong Panginoon. Magpaturo tayo palagi sa Panginoon. Darating po sa time na susubukin po tayo. May mga panahon po na itetest po talaga tayo eh. Pero nawa po, after all the testings, lumabas po yung katapatan natin sa Diyos. Lumabas po yung katapatan natin sa Panginoon. Amen. So, praise God, tayo pong lahat ay manalangin before we proceed sa atin pong grounding session. Medyo late na, mag-aalaw na, pero praise God, nandito pa rin po kayo. Praise God. Hallelujah. We praise you, we glorify you, we honor you, Jesus. Ang iyong kabanal-banalang pangalan, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa gabi pong ito. Salamat po sa isang matagumpay na evening devotion. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng lahat po ng panalangin po namin sa iyo. May mga tao kang kinausap, may mga tao kang binago ang aming mga puso, O God, sa devotion po na ito. Truly that your words are so powerful, O God.
Hallelujah. Para po itong tabak na may magkabilang talim na kaya pong mag-pierce, Panginoon, sa amin pong mga puso. Dalangin po namin, O God, na sa lahat po ng mga nanood po ngayon, O God, na nangusap po kayong tunay sa kanila, na nabago ang aming mga puso, na kapag kami po ay sasamba sa iyo, Panginoon, it should be consistent, sincere, at Panginoon, it must be generous, Lord God. We thank you for this night. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy naming maramdaman ang iyong pagsama, ang iyong pagkilos, ang iyong paggabay. As I stretch out my hand, Lord God, sa lahat ng mga taong nandito at nanonood sa live stream po na ito, hayaan mo na ang kapayapaan mo ang maranasan po nila, O God. Bigyan mo po kaming lahat ng mapayapa at masarap na pagtulog. Hindi rin po namin nakakalimutang idulog sa iyo ang mga kababayan po namin na nasa Cebu na ngayon po, Panginoon, ay apektado ng lindol na ito. Lord, tanggalin mo po lahat ng mga takot sa kanilang mga puso't isipan. Palitan mo ng kapayapaan. Hallelujah. Provide mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Gumamit po kayo ng mga tao, ng mga volunteer group, ng mga LGU sa lugar po na iyon, even the national government, in Jesus' name, natutulong at kakatagpo sa kanilang mga pangangailangan in Jesus' name. We are praying, Lord, na maranasan po nila, Panginoon, ang provision mo, maranasan po nila ang comfort mo, especially sa lahat po ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Panginoon, yakapin mo po ang mga taong ito. At kami po na nandito, we are safe. Panginoon, wala po nangyari sa amin. Makatulong pa rin po kami sa pamamagitan po ng amin pong pagbibigay sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At hayaan mo po na lahat ng mga sentimo, kung magkano po yung magiging total amount, Panginoon, ay exclusive, maibigay po namin ng tama, Panginoon, sa lahat ng mga tao na nangangailangan po nito. In Jesus' name. Thank you, Lord. Pagpalain at ingatan mo rin po ang mga kababayan po namin na nasa northern part ng Luzon. Hallelujah. Madadaanan ng bagyo. Panginoon, ang pag-iingat mo, ang protection mo ang sumakanila, O God. Spare them, Lord, in Jesus' name. Tunawin mo, lusawin mo ang bagyong ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. By faith, Lord, in Jesus' name. Protect them and cover them with your most precious, powerful blood. Especially, Lord, ang bawat mga Kristiyano, ang bawat pamilya na nare-representa po namin, O God, in Jesus' name. Sa lahat po ng mga tao na nanonood po ngayon na may sakit at karamdaman, pwede niyo po bang ipatong ang inyong kamay sa katawan niyo po, parte ng katawan niyo na nakakaramdam po kayo ng sakit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus and by the authority that you have given to us, Lord, sinabi mo sa iyong mga salita, ipatong lang namin ang aming mga kamay. Hallelujah. Sa mga taong may sakit at sila po ay gagaling. Panginoon, bagamat magkakalayuman po kami ngayon, in the name of Jesus, you are not limited, you are not bound by time, space, or distance. Panginoon, hipuin mo ang mga taong ito, lahat ng mga may sakit at karamdaman, kung saan man pong parte ng katawan nito, God, external or internal, in the name of Jesus, let your healing flow upon them in the name of Jesus. And I rebuke that spirit of sickness and disease in Jesus' name sa kanilang katawan. Dumaloy po ang iyong presensya, ang iyong kagalingan ng iyong himala, Panginoon, in Jesus' name. We thank you, Lord, for your faithfulness. We stand on your word that by the stripes of Jesus, we are healed. Just claim it by faith. I-claim nyo na po ang inyong kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. At sa lahat po ng mga tao na may baon-baon pa rin pong kabigatan at kalungkutan sa gabing ito, patuloy mo po kaming payapain. At gamitin mo ang grounding session po na gagawin namin mamaya to release, Panginoon, every fear, lahat po ng mga anxiety, lahat po ng depression, even trauma. In Jesus' name, dumaloy ang iyong kapangyarihan, presensya, ang anointing mo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po at mainam na po namin pinagkakatiwala sa iyong lahat. Balutan mo po ang panalangin ito ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Salamat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.